So ano lang ho, ang gawin na lang ho natin, tumulong na lang tayo para sa awareness ho dito sa mga abusadong online lending apps na to. Kasi yung importante ho dito, maging aware po yung mga kababayan po natin no, na ganito magtrabaho itong mga bugok na to. Hindi, kumbaga, nanakawan nga ng detalye. Di po ba? Pangalawa ho, napakalaki ng kaltas, no, napakalaki ng interes. Tapos ho, pag hindi ka nakahulog sa takdang oras o takdang panahon, iaharas ka na kung ano-ano nang gagawin sa inyo. Di ba? Yun ho ang importanteng gawin natin eh. May nagtanong sa akin, Boss Ray, may tanong po ako, makakasuhan po ba ako pag yung contact reference ko ay hinulaan lang? Natatakot po kasi ako. Puro iyak na lang nangyayari sa buhay ko ngayon. Sobrang stress na ako. Kahit pagkain ko limitado na kasi wala nang gana. Kakaisip at dahil sa depression. Salamat po. Alright. Napakagad ng katanungan po nito, no? Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, nga po pala, pasensya na ho, wala tayong upload kapon dahil masama ho talaga pakiramdam ko. Kahit hanggang ngayon naman ho, may nararamdaman pa rin ako, kaya lang kailangan ko kasing kahit pa paano magsagot ng mga katanungan dahil naiinip din ho ako sa totoo lang. No? Okay, dito sa at nga ho pala, maraming salamat po doon sa mga nagbigay ho ng mensahe sa akin na ako ay gumaling. Very appreciated po. Ano po? Tuloy na ho natin itong katanungan. Okay, sagutin po natin ito. Ang tanong nyo po is kung makakasuhan ba kung yung contact reference hinulaan nyo lang. Okay, ang tanong kong una, bakit nyo po hinulaan? Di po ba? Ano ho ba yung dahilan? Bakit nyo hinulaan yung inyong mga contact reference? Okay, kasi kung ito pong contact reference na to is yung sinasabi, yung ano talaga, yung ibinibigay na contact reference, hindi ito yung yung nanggagaling sa mga contact list po ninyo, hindi ko tama yung ginagawa po ninyo. Kasi kung yan is nagawa ninyo sa mga legitimate na lending na talagang nag-check, unang-una ho, baka hindi ko kayo ma-approvean. Kasi i-check nila yun, tatawagan ho nila ba? Pangalawa, kung lumusot man ho yun at nalaman ho nila, no, on the latter part na gawa-gawa nyo lamang o hinulaan nyo lamang, maaari po, no? Hindi ho siya ganun pero maaari, no? Na kayo masampahan ng kaso kasi nililin lang nyo sila. Di ba? Hindi naman ho kasi tama nang magbigay kayo ng hindi tamang reference kasi ang purpose po ng reference is mapagtanong kung ano ho yung mapagtanong sila tungkol sa inyo. Ano po? Naswerte kayo kasi sa online nyo ho ginamit dahil itong mga abusadong online lending apps na ito hindi naman ho talaga nag-check yan. Okay, nakita nyo nga ho, diba? Nagnanakaw sila ng mga contact details o mga contact list, no, doon sa contact details po ninyo para ho siyang sasabihin nila magginawa nyo daw reference, which is hindi naman, diba? Although meron din naman mga OLA o abusadong OLA nanghihingi ng reference, hindi rin naman ho nila chinecheck yun, diba? Dahil kasi kailangan nilang to pa rin yung pangako sa inyo na within 5 minutes or wala pa nga 5 minutes pauutangin na kayo, diba ba? Sa susunod huwag nyo gagawin kasi panlilin lang ho yun Tsaka bukod doon, wag ko kayo magagalit sa akin, sasagutin ko lang ho kasi ito. Ang perception ko, alam niyo ho kung paano magtrabaho yung mga abusadong OLA. Di ba? Pagka hindi kayo nakahulog ng sa takdang panahon. So alam niyo ho yung mangyayari, kaya hindi niyo siya hindi niyo itinama yung mga contact reference na na nilagay po ninyo. No? Yun ho ang aking perception, ha? Kumbaga, meron kayong hidden agenda na i-delay yung paghuhulog or hindi siya bayaran. No? Ako ho, yun ang base ko sa aking
base ho sa aking kumbaga haka-haka sa inyo. Kasi wala naman hong tao magbibigay ng hindi tamang reference. Di po ba? Kung wala silang binabalak na, di po ba? Yung sa akin, yun ho yung opinion ko. Wag ho kayong magagalit sa akin. Ngayon, tapos sinasabi nyo nga po dito na na natatakot na kayo. Di po ba? Kayo hong gumagawa ng takot ninyo kasi bakit nyo ho, bakit hindi ho yung tamang reference ang inilagay po ninyo? Di po ba? O andun na ho tayo. Sige, napanood nyo po o nabasa ninyo o kung saan nyo man nalaman na hindi talaga maayos magtrabaho itong mga abusadong online lending apps na to. Sana po hindi kayo nangutang doon. Di po ba? Kasi alam na alam po ninyo na ganun ang gagawin pag hindi ko kayo nakahulog sa takdang oras o sa takdang araw. Di po ba? So, huwag nyo kasi yung mga ganitong sistema ho kasi ito ng mga Ola farmers. Yung alam naman nila kasi kung paano magtrabaho itong mga abusadong online lending apps na to. Kaya ang ginagawa nila, lahat ng information nila mali. Tapos uutangan, tapos hindi babayaran. Dahil, hindi ko naman maano yung iba kasi malamang din sa isa sila sa mga naabuso na dati. Gumaganti lang. Which is pero hindi ho tama Di ba? Hindi ho kasi maitatama ng mali ang isa pang mali. Lagi nyo tatandaan yun. Kasi, kagaya nun, hindi na nga kayo ginawa ng maganda, dati. Diba? Ito patungkol sa mga Ola farmers, Hindi na kayo ginawa ng maganda dati. Tapos ang gagawin nyo, hindi nyo rin sila gagawa ng maganda. Utangan nyo lang. Tapos hindi nyo babayaran. Diba ba? So, hindi ho maitatama ng mali ang isang mali. Diba? Dumadagdag lang ho kayo sa problema. Kaya ho sa mga Ola farmers, huwag nyo yung gagawin niya. Kasi, nagpapanggap kayo na bibiktima kayo samantalang alam nyo ang mangyayari sa inyo. Di po ba? So, lang ho, ang gawin na lang ho natin, tumulong na lang tayo para sa awareness dito sa mga abusadong online lending apps na to. Kasi yung importante ho dito, maging aware po yung mga kababayan po natin na ganito magtrabaho itong mga bugok na to. Hindi, kumbaga, nanakawa nga ng detalye. Di po ba? Pangalawa ho, napakalaki ng kaltas, napakalaki ng interes. Tapos pag hindi ka nakahulog sa takdang oras o takdang panahon, iaharas ka na kung ano-ano nang gagawin sa inyo, di ba? Yun ho ang importanteng gawin natin di po ba? Yung mga lalo na mga nabiktima, sumama ho tayo na maging na magkalat po ng awareness dito sa mga abusadong online lending apps na to. Kasi kayo lang din po o tayo lang din po ang magtutulong-tulong para po mapuksa yung kawalangian at katarantaduhan nitong mga abusadong online lending apps na to. Huwag na ho tayong dumagdag as magiging yung problema pa. Diba? Ulitin ko po, hindi ho maitatama ng isang mali, ang isa pang mali. Hindi ho kayang, hindi ho ganun nag-work yun di ba? Para maitama nyo ho yan, i-complain nyo. Di ba? Magsampa kayo ng kaso, dumulugo kayo sa mga abogado. Sila ho ang nakakaalam niyan. May mga sangay naman po ng gobyerno, na nakaano po diyan, naka-assign o ang nagmamando diyan sa mga yan. Di ba? So sa kanila ho, gaya SEC sila ho ang tamang ahensya ng gobyerno para kayo ay mag-complain. Pinadali na po ng SEC yung pagko-complain, may iMessage na po sila. Po ba, nandyan na ho sa description box ko, i-click nyo na lang. Sa National Privacy Commission po, pwede rin ho kayo mag-complain. O sa PNP po, tsaka sa NBI po, pwede rin po kayo mag-complain. Pwede rin ho sa DOJ. Okay? Ganun ho ang gawin nyo, magsampa ho kayo ng mga complaint, at tsaka magsampa ho kayo ng kaso. Dumulugo kayo sa mga abogado. Ngayon, pag nagsampa ho kayo ng complaint, at kayo po'y pinatawag, siguraduhin nyo pong pupuntahan nyo. Kagaya ho ng lagi sinasabi ni Kajani. Kajani, shout out sa iyo, yun ho ang importante Kasi hindi ho mapupuksay ang mga yan kung hindi ho natin gagawa ng aksyon. Di ba? Mababaliwala ho yung mga ginagawa ho natin dito.
Yan, nagbibigay ko tayo ng advices, nagbibigay ko tayo ng aral, di po ba? Para po kahit papaano, maibsan po, inararamdaman po ninyo mga anxiety at depression. Di po ba? Tapos, gagawan nyo po, yan, imamali nyo yung mga reference, imamali nyo. Kasi kung yan, maano kayo, matapat po kayo sa mga lending, financing, or bangko, mari, nasanay kayo na ganyan na ginagawa nyo sa mga OLA. Kasi hindi nga kayo nahuhuli dahil hindi naman nagbe-verify. Hindi nag-CCI, hindi yung nag-BBI ang mga bugok na yan. No? Wala hong ano yan, walang ginagawang evaluation yung mga yan. Paano kung nasanay kayo ron? At nakapanghiram mo kayo sa mga legitimate na lending, financing at bangko. Oh. At napatunayan ho yung ginawa ninyo na minamali nyo ho. Hindi lang ho yung reference. Oh, baka mamaya magmali na rin kayo ng pangalan, magmali na rin kayo ng trabaho, magmali na rin kayo ng dokumento. Mapapahamak ho kayo. Oo, nandun na ho ako. Wala hong nakukulong sa utang pag hindi pa lang ho nabayaran. Pero ho, kung yan ho isinamahan nyo ho ng panlulukot, panlinlang para makakuha ho kayo o makahiram kayo sa kanila, estafa po ang kaso dyan. May kulong ho. May criminal liability yun. Criminal offense po yan. And punishable po yan ng ng pagkakakulong pag napatunayan. Bukod doon sa pagkakakulong, may danyos pa kayong babayaran. Di ba? Kaya sa susunod, huwag niyo yung gagawin. No, tapos, yun nga, sabi niyo ho dito na, nai-stress na kayo, di po ba? Tapos, hindi na kayo makakain, di ba? Kayo rin ho kasi ang gumawa nun. Di po ba? Wag ho kayong gagawa ng aksyon na pagdating mo ng panahon, kayo rin ho ang mumultuhin. Pero nyo, kung tinama nyo naman, wala namang problema, Di ba? Kaya, not unless ho, kagaya sinabi ko kanina, baka ho, alam nyo na kung paano magtrabaho itong mga abusadong online lending apps na to, tinuloy nyo pa rin. Di ba? Ang lagi ko naman sinasabi sa inyo, huwag nyo na tangkilikin. Kasi kung kagaya yung ganyan, let's say ho, sige, kailangan nyo. Tapos, alam nyo naman, itong mga abusadong online lending apps na to, ganun magtrabaho. Tinuloy nyo pa rin. Paano titigil yung mga bugok na yan? Di ba? Kahit kasi alam natin na mga abuso sila, mga haras sila, tinutuloy natin yung panghihiram, tapos babaguhin lang natin yung ibang detalye natin. Di ba? Hindi ho yun ang kasagutan Excuse me po. Di po ba? Patuloy lang kasi habang nangihiram kayo dyan, patuloy yung mga abuso yan. Di ba? Dinadagdagan yung negosyo nila Habang nadadagdagan yung ang portfolio niyang mga yan, hindi ho hihinto yan. Di ba? Ang kasagutan ho, para matigil ang mga abusadong online lending apps, nasa atin din po. Huwag ho natin silang tangkilikin. Kasi habang tinatangkilik natin yan, uulitin ko po sa inyo. Patuloy ho maghahasik ng lagim yung mga bugok na online lending apps na yan. Kaya nasa sa atin din po yan. Kagaya lagi kong payo sa inyo, huwag niyo silang tatangkilikin. Lalo't kung hindi nyo naman kailangan. O kahit sabihin nyo, kahit alam niyo, pero kung alam nyo na ho, na ganun magtrabaho ang mga bugok na yan, huwag nyo na hong ituloy. Lagi kong sinasabi sa inyo, i-build nyo yung inyong credit standing sa mga bangko. Mag-save ho kayo. Kasi sila ho ang kumbaga sila ho talaga makakatulong dahil itong mga bangko ho, hindi ho naman ganun kalit ang ipapahiram sa inyo, malaki, tapos pare-parehas, pantay-pantay po ang amortization yan. Hindi nyo lang babayaran ng 1 month, 2 months, hindi na nga 7 days Sa kanila ho, 1 month, 2 months, 3 months. Ang pinakamaigsi po nila, 3 months, 6 months. Ganun ho, 1 year, 2 years, 3 years, hanggang 5 years po yan. Depende sa lakit, depende ho sa kakayanan ninyo magbayad. Kaya, huwag niyo pagtiyagaan yung mga abusadong online lending apps na yan kasi isa pa pong wala hong naitutulong sa credit niyo yan sa credit standing niyo Dahil unang-una ho, hindi naman yan mga accessing tsaka submitting entity ng CIC. Di po ba? So anong tulong ho sa credit standing yun? Wala. Di po ba? Doon kayo sa mga legitimate na lending at lalo na ho sa bangko. Yun, pagka kayo nang hiram at maganda kayo magbayad, maganda ho credit standing ni po ninyo. Hindi kagaya din sa mga abusadong online lending apps na yan. Although may mga mangilan-ngilan po dyan na submitting tsaka accessing entity.
No? I-check nyo sa CIC. Andyan ho, nasa description box ko rin po. Ano, kailangan mo gumawa kayo ng sarili nyo due diligence para ho, hindi rin ho kayo mapahamak. Pero kayo pa rin po, no, nasa sa inyo pa rin ang desisyon kung talagang manghihiram kayo o hindi. No? Pero ang lagi ko sinasabi sa inyo, no, ako hindi ko sasaklawan kung ano man ang gusto nyo mangyari. No? Yung, kung ano yung nasa isip po ninyo. Ang sa akin, no, magbibigay ho ako ng aking opinion, nagbibigay po ako ng aral o tulong po sa inyo para maibsan yung inyong nararamdaman, no, dito sa mga abusadong online lending apps na to. Pero bukod po doon, hindi ko sasaklawan ng inyong desisyon. Kasi kayo't kayo rin po ang gagawa niyan. No? Kumbaga, yung sarili nyo pa rin yung pag-iisip ang mamumutawi. No? Huwag nyo hahayaan na may ibang tao na may na sasaklaw po sa inyong kaisipan. No? Kayo ho ang gagawa ng desisyon niya. No? Kaya ho ako lagi ko sinasabi, unang-una ho, i-build nyo credit standing nyo. Huwag nyo hong tangkilikin yung mga abusadong online lending apps na yan. At kung kayo ay nakahiram na, pag-ipunan nyo po, tsaka nyo po sila bayaran. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.